Hello people! Di ba gumawa tayo ng traditional biscuit ng mga amo nung first day of Eid. So ito na yun. Medyo na-late lang tayo ng upload. Pasensya naman. Ang sabi ni amo, ang pangalan ng biscuit na to ay cock bread. Cock or cock, depende sa pag-pronounce nyo. Sobrang hirap talaga. First, tunawin muna natin yung butter ghee. So, yung butter ghee dyan, yung isang can na yan ay 800 grams. So, uubusin natin yan dahil dodoblehin ko yung recipe. Medyo marami yung recipe ko kaysa sa nung nakaraang taon. First, tutunawin muna natin yung butter ghee na 800 grams plus 1 cup na butter. And then, nag-add ako ng 2 cups ng vegetable oil. Papalamigin muna natin yun. Then, gagamit tayo ng 4 kilos ng all-purpose flour. Then, naglagay tayo ng 4 tablespoon ng black seeds, 4 tablespoon ng anise seeds or yansoy. Then, naglagay tayo ng 2 tablespoon ng yeast, 2 tablespoon sugar, 2 tablespoon ng turmeric powder, at 2 teaspoon ng salt. At nag-add pala ako dyan ng 1 tablespoon ng baking powder. I-mix muna natin mabuti yung ating dried ingredients. Saka na natin in-add yung ating mga liquid ingredients na kailangan natin. Ito yung pinatunaw natin ng butter ghee, butter, at oil. Papalamigin muna natin yan. Tapos, saka natin ilagay dyan sa dried ingredients. And then, hahaluin. Tapos, mag-add tayo dyan ng 5 cups na water. Pero yung 5 cups na yan, unti-unti nating i-add. Unang gawa ko nito, year 2023, ay 2 kilo lang. Last year naman, yung ginawa ko ay 3 kilo. And itong taon naman na to ay yung gagawin natin ay 4 na kilo nga kasi nga nung nakaraan medyo bitin at konti na lang yun natira sa bahay. Ang sabi ni amo, this is traditional biscuit na gagawin the day before Eid or last day ng Ramadan. Pero ito, ginawa ko to morning ng first day of Eid. Kasi nga, yung last day ng Ramadan natin ay hindi ko na talaga maasikaso. Super busy. Meron pang girgiran party yung mga bata. So, naglibot-libot kami sa buong kabahayan dito, sa mga neighborhood. After ng kain talaga nila. So, nagluto pa, nagdecorate pa, at sumama pa sa mga amo para maglibot-libot. So, wala ng oras. So, yung dough ay papaalsahin natin yan dapat ng 3 hours. Pero yung ginawa ko dyan, 1.5 hours lang. Tingnan nyo, tinansya ko talaga or kinapa ko kung pwede na siya. Pero yan ay nag-umpisa naman talaga siyang umalsa kaya pwede na siyang umpisahan. So habang nagmamuldi tayo ay umaalsa naman yung ibang dough. So okay lang yan. Wala na akong oras kaya kailangan ko talagang umpisahan ng maaga. Early ko yan hinalo yung mixture na yan para early tayong matapos dahil first day yan ng Eid. So by 5 ng hapon ay kailangan na kaming umalis ng bahay papunta doon sa parents house ng mga amo ko. So kailangan ko magmadali dahil super dami yung ginawa ko. Yung palaman naman yan ay date paste yan. Date yan na walang mga buto. Naging paste na siya. So para hindi didikit sa ating kamay ay yung yellow dyan na nasa mangkok ay butter yan na tinunaw. Kailangan natin yan para sa ating kamay. Gumawa lang ako ng lag na ganyan. Depende sa gusto nyong haba ng inyong bracelet na gagawin. Tinansya ko lang yan. Tapos nung nakagawa na ako ng medyo maraming palaman para tuloy-tuloy yung ating pagmumulde. Oops, 1, 2, 3, smile. Kukuha tayo ng kunting dough, i-flatten natin ng pahaba. Pahaba lang siya para ma-sealed lang, malagay lang natin yung palaman and then iro-roll at i-form na siya na bracelet. Kaya siya tinatawag na bracelet bread or bracelet biscuit. Kaya naman to tinatawag na traditional biscuit pag first day ng Eid or last day ng Ramadan kasi nga dapat yung gagawa nito ay dapat maghirap nito ay buong pamilya. Kaya pang maramihan talaga dapat to na gagawin kasi nga pang maramihan yung gagawa talaga dapat nito. Kaso, syempre yung amo ko hindi talaga maasahan sa mga ganitong bagay. Nung year 2023, una kong gawa, nandito din siya sa kusina. Bali, ina-assist niya ako at ayun, nagkukwento siya tungkol sa history ng cock bread na to. Medyo naalala lang niya nung year na yon na namimiss niya daw yung lola niya na laging gumagawa nito at sila lahat mga apo kasama. Akala ko naman siya lang talaga yung gagawa nung time na yon. Yun pala, binibigyan lang talaga ako ng recipe. Pero nung time na yon, tumulong naman siya ng pagmumulde. Mga ilang segundo lang siya sa kusina and then bigla na lang nawala. Habang nagmumulde ako ng 4 na tray na to ay nakapreheat na yung ating oven ng 325 Fahrenheit. Ibibake natin yan ng 20 minutes until mag golden brown yung pinaka bottom niya. Golden brown lang talaga, dapat hindi
siya sunog. And then saka natin yan i-turn yung ating apoy sa top para mag-golden brown din yung top. Medyo kabado ako sa ating mixture dahil parang hindi naman siya nababawasan. Nung mga time na yan, nakagawa na ako ng isang planggana or isang batch. Yung isang batch dyan kasi ay 4 na tray yung ginawa ko. Pagka ganyan na yung itsura niya, pwedeng-pwede na yan. Pero yung amo kong lalaki, yung tatay niya, gusto niya talaga yung sunog. Pero na akong sinunog dyan na medyo may dark pa talaga. Ay, dark na siya. Pero na akong sinunog dahil gusto talaga ng matandang yun, mga sunog-sunog. Isang tayuan ko talaga yung 4 na kilo dyan dahil kailangan ko talagang magmadali kaya wala nang upo-upo. Hindi din ako makahataw pag habang nagmumuldi ako na nakaupo. Yung first batch na luto ko ay nilagay ko na sa malaking plato para malamig. Saka natin yan ilagay sa mga lagayan para ibigay. Pagka napuno ko na yung 2 tray, saka na natin isasalang na naman para double time ba habang nagmumuldi, yung ibang nagawa na ay lalagay na agad-agad sa oven. Nung unang gawa namin ito, nung 2023 nga, yung mga itsura ang daming reject. Mas marami pa yung reject kaysa sa mga ganitong itsura. Kasi nga, iba-iba yung kamay na gumagawa. Yung amo ko, ako, si Bel, pati yung dalaga naming alaga ngayon. So ngayon, at nung nakaraang taon, ako na talaga yung nagmumulde. Si Bel lang yung gumagawa ng palaman, yung palaman na ginawa ko kanina, yung dates. Siya yung gumagawa ng lot. Para isa lang yung shape at isa lang din yung size, ganon. Wait naman, may masunog pa pala. Sinabi ko nga sa'yo, alika dito, gusto mo ba di ba sumunog? Oh. Diba? Kumuha ko dito sa hindi masyadong sunog. Ma'am, Ay. So dahil sa meron na tayong first batch at yung mga tray na yan ay loaded pa, punong-puno pa siya at sa oven pa yung iba, kaya kain muna tayo. Masarap yan lalo na pagka fresh talaga, freshly baked. Masarap yung tinapay na yan or yung biscuit na yan. Kahit na araw-arawin ko pa yan, hindi talaga ako magsawa. Worth it naman talaga din yung pagod. Sobrang nakakapagod yan dahil syempre konti lang yung dough na gagawin mo sa isang ano na yan, isang bracelet. Ang dami nun, 4 kilos. Yung mga malamig na nilagay ko na sa mga lagayan, itong unang nilagay ko ay para yan sa Baba House. Yun yung unang puntahan namin sa first day ng Eid. Nandun lahat yung mga kapatid ng mga amo ko. Oh, parang kanina pa yun. Kalahati pa tayo mga be. Ramdam ko na kasi yung ngalay dyan, kaya panay tingin na ako dyan sa dong kailan matatapos. Gumagawa naman ito si Bel. Diba, Day? yes. Siya yung gumagawa nito doon sa kabila para mapadali tayo. Dito. Ito namang prepare ko na to ay para yan sa mama ng amo kong babae. Tapos biglang bumalik yung amo kong babae sa kusina. Tinanong ko na sa kanya kung sino-sino yung pagbibigyan niya para ma-prepare. Kasi kanina yung nakalagay sa malaking plato, pinalamig ko lang yun. And then yung pagka malamig na, saka ko ilalagay sa mga lagayan para ibigay. At hindi niya pa alam na dinamihan ko yung paggawa ng dough. Tapos nakita niya yung clear kanina na nilagay ko, naka-prepare para sa Baba House. Nag-alala siya. Sabi niya ang importante daw yung sa amin dito may matitira. Kasi nga gustong-gusto niya rin tong biscuit na to. Kaya sabi ko naman marami pa, hindi pa ako nangalahati na paggawa. Sadyang inunti-unti ko lang ilagay sa lagayan kasi nga wala ng space. So yung 4 na kilo, enough lang talaga para makatikim din kami ni Bel at medyo marami ding matira dito sa bahay. Yung nakaraang taon kasi 3 kilo, tapos yung iba hindi nabibigyan. Ito naman, para naman to sa kapatid ng amo kong babae. Yun yung pinuntahan namin kagabi. Second day ng Eid, doon kami. Tapos yung lunch pala namin nung time na yan, super late na dahil wala kaming luto at ang sabi ni amo ay bibili. Dito pagka Eid, super hirap magbili sa labas or mag-order dahil super crowded at ang daming nag-order ng mga pagkain, kaya hirap at ang tagal dumating ng mga orders. At ito na lahat yung ating nagawa, ready to delivery na yan. Yung naiwan dito sa bahay is yung nasa malaking plates at yung nasa gold na bilog. And that's it. Thank you so much for watching.